I will be very brief. Just a few slides po to present. But before that, I think it's very important po for me to make it very, very clear why we are all here discussing this very, very important and quite frankly unprecedented reform measure that the President initiated this year, which is the reduction of the construction materials price data, which has never been done at this level and in this breadth. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng aspalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past. No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking corruption scandal sa history ng bansa. At sabi niya, enough is enough, kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption, beginning with the overpriced materials. So tama po ang Senado at ang Kongreso. Sinabi ko po paulit-ulit na dahil sa utos ng Pangulo, binaba po namin ang presyo ng iba't ibang materyales sa pagpapagawa ng ating mga iba't ibang proyekto sa DPWH. Tama din po na nung pong public hearing, ito mismo ay inanunsyo ko at inimplement na po namin with a special issuance that was issued 2 months ago. At ito ay sa kasalukuyang ini-implement na nga po din po namin, hindi lang para sa mga proyekto for the 2026 budget, kundi pati sa mga proyekto ngayong 2025 na hindi pa napoprocure. Ito nga po ang naging suggestion mismo ni Senator Lauren Legarda ng public hearing at tama po siya doon. At yun po ay ginagawa na rin po namin. Ngayon po, ipapaliwanag ko lang po sa Senado at sa Kongreso kung ano ang proseso para gawin ito ng tama. Yun lang naman po. No? At bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon, pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinaba na natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal na. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik.